gahom sa ngalan mo, Ginoo. May gugma sa ngalan mo. May gugma sa ngalan mo, may gugma sa ngalan mo, may gugma sa ngalan mo, Ginoo. Palakpakan na to atong Diyos na buhi. God, Alright, manindog ta. Akong yang yung tanan manindog o katong nasa balay nga nagtanaw. If you're with your Bible, blihan na to sa 1 Timothy. Okay, sa 1 Timothy ta, chapter 2, verses 1 to 6. Akong basahon. Okay. Akong basahon. First of all, Paul ang nagsulat, ingon si Apostle Paul, ingon siya sa chapter 2, verse 1 to 6. First of all, then I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. 2, for kings and all who are in high possessions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. 3, this is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people again to be saved and to come to the knowledge of the truth. 5, ingon sa 5, for there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Verse 6, itong masahon. Ingon siya, Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Mag-ampo ta. Father, Jesus, and Holy Spirit, we thank you because your presence is here with us. You promise us that when we worship you, you inhabit the praises of your people. So we humble down ourselves this afternoon and we say, Holy Spirit, our ears are open and our eyes are open because we want to hear from you and we want to see you in the pages of the scripture and we want to experience Jesus himself, the Word who became the life that who became Word. And Lord, we pray that you are going to minister to all of us this afternoon. And as we study your word this afternoon, Lord, we pray that, Lord, continue to speak to us and allow us, enlighten us, so that we will be able to understand your word. Father, remove anything that would distract us this afternoon. And we pray, as we surrender our lives to you, Lord, we want to grow in the knowledge of you, and we want to become like Jesus. We praise you, we honor you, and we give the rest of the time because you alone deserve this. In Jesus' name, amen. Pwede na tayo makapanglingkod? Again, akong basahon ang atong text. So, 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 6. Ang akong version gibasa is English Standard Version. So, magkalain-lain nga versions, okay, atong tanawon. So, akong basahon balik. Ang gingon sa 1 Timothy chapter 2, 1 to 6, taas siya. Gingon niya, remember, chapter 2, okay? Wala na to kita na chapter 1, but later atong balikan ang chapter 1. Kay again, the rule of hermeneutics, ang biblical interpretation, it's nice nga dili lang ta mo jump into chapters nga gusto na to basahon, but we have to consider nga naay opening nga line ang writer. Og na siya particular nga audience, especially kini kang Paul. So akong balikon, ingon siya, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Sa Binisaya pa, ang supplication, pagpangamuyo. Ang prayer, pagampo. Intercession, pagpatiliwala. Ang thanksgiving, pagpasalamat. So, upat siya kapino. Pangamuyo, pagampo, pagpataliwala, o pagpasalamat. Ingon siya ito, be made for all people. Then, kung imo siya tanawon sa 2, yang specify, for kings and all who are in high possessions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. 3, this is good. Ingon siya dito sa 3. This is good and pleasing in the sight of our God, our Savior, who desires all people. Now, just a background sa Timothy, no? Paul, padulong sila sa Macedonia na may issue sa Ephesus, kipabilin niya si Timothy para to resolve ang issue sa church sa Ephesus. That's why nakasulat si Paul para kang Timothy in order
nga si Timothy na siya dala nga instruction coming from Paul unsaon niya ang church sa Ephesus nga maplastar og matulid. Kay two things, kung imong basahon ang the whole book of 1 Timothy kay 6 siya ka chapters, dili na nato basahon tanan kay taas na siya, but we will jump from one verse to the next para ato makita. It is a matter of food nga ilang gakanon og marriage. Mo na siya ang pinaka-issue og ang ilang corporate worship nga ang mga babae bitaw gihimo na nila og fashion show ang Sunday or ilang gathering. Kay nagpalumbaay man sila og kinsay basbongga kaayo. So sigurado kay ko dito kung sa karon to naitabo si Heart Evangelista na dito kay paborito man kay sa komisis, no? So na siya dito kay nawala ang ilang panagtigom, nawala siya kay puro na siya fashion show ang naitabo. So nawala ang katong sound nga doctrine kay ang mga tao dito nagpalumbaay na. Now mind you later namoy mabasahan ganahan kay mga kuan ini kani bitaw hilig ubasa sa Bible, ganahan kay sila sa 1 Timothy chapter 2:15. 2:12 or 2:15. Kabalo mo nga no, kung imo na basahon specify ni Paul iyang letter dito yung siya nga I forbid women to teach or to preach. Oh, di rin gamiton din na sa uban nga dili gid pwede. But mind you, before you interpret that, i-consider nga no, within that context ni Paul, nganong dili niya ipastorya ang mga babae o mag-lead over men. Dili na siya, you cannot apply that sa tanan sa letter ni Paul. Kay if you're going to read ang mga letters ni Paul, labi na sa Romans, na ay mga leaders nga mababae, ipanggamit sa Ginoo. But for this specific nga church sa Ephesus, nganong gistorya na ni Paul? Tagaan ta na mo kludaan. Ang answer ana nasa 5:15. 1 Timothy 5:15. Ako isulti ha, ngano? I-consider na that's not the right interpretation din diretso, but try to consider that. Ingon sa 15, for some women, kato ko ng mga widow ba nga into fashion, nga nagpa-plaster agad sila, they strayed or they pursued Satan. Nasagay sa inyong Bible. They strayed and they pursue kuno Satan. Kuya, wow, siyempre, dili gina pa istorya. Because nawala man sila sa passing. Kumbaga, now, ato tanawon kadali. Chapter 2, nag-open siya og first of all. Now, mubasa din ta kay Englishman, muingon din ta dito, mao gina ang punto ni Paul. Kay mo may pinakauna. But mind you, what if dili din na siya mo ay pinakauna niya nga punto? Kaya ang iyang pinakapunto, secondary ra day na siya. Kaya naman gilay out sa chapter 1. Chapter 2 man atong gibasa. Now, atong tan-awon. Kini. 57 to 60 AD, unsay nitabo ana? Si Paul gidakop. Paul was arrested. Siyempre gidakop siya, then they traveled to Rome. While na siya sa Rome under kang Emperor Nero, 60 to 62 AD, he was awaiting for his trial. Now, diya niya gisulat ang kini nga mga letters. Familiar man ta ini, familiar mo no? Basta Paul nagali, Paul in theology, mo na yung mga paborito kasi mga pastors. Diretso gina sila sa Paul. Dili kay sila sa Gospels o Old Testament. Paul gina diretso. But mind you, while Paul was awaiting trial under kang Nero, mo ni mga nasulat ni Paul. Familiar kita kay 60 AD, conservative lang ni siya nga dating ha, basig na ay mo kuan ba sa online nga dili na maong dating. Dapat to sa 61 or 63 or but conservative nata sa 60. Ang yang gisulat ni Pablo, Ephesians, Colossians, Philemon, and Philippians na ay nawala nga letter. The letter addressed to the church in Laodicea. Nawala na siya. But all Bible scholars, they understand nga there's a letter nga gisulat ni Paul addressed to the church sa Laodicea. While Paul was waiting sa iyang trial, nasa sa Rome, so sulat siya. So atong tanawon ang 62 to 67. Sa fourth missionary journey ni Paul, kay gitagaan siya gigayon, diri na nasulat ang atong text nga gibasa. Ang 1 Timothy, Titus, ug 2 Timothy. Kining tulo, kining Timothy, 1st, 2 Timothy, kining tulo, sikat kini siya gitawag og pastoral letters. Kay gi-address man ni siya for a specific na pastoral nga naay grupo og naay church nga Timothy or Titus mo ni inyong pangbuhaton, no? Kay mga kuyog man ni Paul sila. That mind you, tanaw na to sa 67. Muna siya pinaka-exciting sa 67 AD. Tawag na to ha. Paul was executed.
Wow, so technically, ang book nga itong studyhan karon, ang 1 Timothy, kung nasa sa conservative 62 to 66 AD na sulat, Paul, doon na kay siya mamatay. Kaya i-execute naman siya by 67 AD. No, namoy familiar da kanang Colossians nga gisulat o kanang 2 Timothy? Kinsay familiar ni Demas? Kuyog ni Paul, kumpanyo ni Paul, si Demas. Sa Colossians chapter 4:14, ingon dito si Paul, Dr. Luke, may nagsulat sa Acts og Luke, ingon siya, send you his greetings and also Demas. Kasi Demas, kuyog nilang, kumpanyo nila ni Paul sa pagbiyahe nila, pag church plant. That's Colossians. Pag 2 Timothy 67 AD, kabalo sa inahitabo ni Demas. 2 Timothy chapter 4:10. Basahan ninyo. Demas, because of his love in this present world, deserted me. Or wala na siya ni follow. Kay mas nahigugma siya sa kalibutan. Wow. Pwede din may tabo that you are companion of Paul, but ang ending, si Demas nawala. Sa 60 AD, sige sila kuyog ni Paul, companion siya ni Paul, but sa 67, somewhere sa 65 to 67, si Demas, sa 2 Timothy 4:10, kung imo siya tanawon, wala na siya gisunod. Pag follow, dili lang kang Paul. Technically, dili kang Paul. But wala na siya nisunod kang Jesucristo. Because he loved the present world. Mo ingon ni Paul, 2 Timothy 4:10. Now, tanaw na to kadali. Kini. This is the thing nga atong tanawon. When Paul said, first of all, sa chapter 2, I urge you that supplications, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. That's not the point. Ang pinaka-foundation nga gilay ni Paul is nasa chapter 1, verse 12 to 17. Kung inyong basahon inyong Bible, sa 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17, gisaysay ni Paul iyang kaagi ni Pablo. Kabalo kung siya ingon ni Pablo? Persecutor kuno siya sa church. Ang gigamit pag sa NIV, sa ESV gigamit kay insolent nga opponent. Kabalo mo siya gigamit sa NIV? Violent man. Persecutor, blasphemer siya, o violente siya nga tao. Against siya sa Christianity. But, na-change siya tanan. Ingon ni Paul, na-change tanan. Ingon siya sa 12:17, 1 Timothy 12:17, na-change siya tanan. When I encountered Jesus Christ, everything was changed. Ang gigamit pag ni Paul, power kayo. The grace of our Lord Jesus Christ overflowed. Wow. Nag-overflow ang grasya o ang kaluoy ni Jesucristo. Now, kung imong tanawon si Paul, iyang letter, here's the thing. I'm gonna propose sa ato tanan, nga Paul already established ang iyang foundation sa chapter 1. The reason why nag-first of all siya sa chapter 2, it's because given na ang chapter 1. No? Kay believers naman. Basta ingon siya nga, first of all then, sa King James Version, ingon siya, I exhort you, therefore, your supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Now, mind you, balikan na to ang atong dapat to na ang atong priority. Even Paul's priority. Saysay ni Paul, Jesus Christ, He is our God and He is our mediator. Na mangutanan lang ko sa ato tanan. Would it be possible nga mag-offer ka sa imong supplications, pangamuyo, pagampo, o ang imo na intercession, pagpatiwala, ang imo pong pagpasalamat, asa din imo i-address? Now, here's the thing. Theologians say this. Our problem is that we have nothing to be grateful for. Dagan man ta dapat pasalamatan. You know what's our problem? We have no one to be thankful for. Kasa di mo itunol or isangko ang imong pasalamat kung dagan makapasalamatan. Now, the reason why ingon si Paul, first of all, ang imong prayer, ang imong supplications, ang imong intercession, labi na thanksgiving, you address that to Jesus Christ, our God and our mediator. Why? Ako ingon, I'm gonna mo hatag ko sa inyo unya ngano.
why it's important to prioritize si Jesus Christ ug atong Ginoo above or beyond anything. No, gitanaw nako sa Merriam-Webster Dictionary ang priority. Simple kay straightforward kayo ang iyahang definition. Before competing kuno nga mga alternatives, pilion nimo kini siya or kana siya. Nay mga competing alternatives ba na kay pwede pilian. Pero kung imo siyang pilion beyond ini nilang uban, that's your priority. Now, why importante kay kang Paul nga i-prioritize niya si Jesucristo? Kaya ang gitanaw niya, wala na laing Ginoo, wala na kuno'y lain mag-mediate para siya maka-access sa Father. Ingon siya nga, grabe makiko ka masasala, violente makiko nga tao, pero tungod ni Jesucristo, kini, ano siya, ako siyang i-prioritize. Kaya na niya ang karong problema, mga ko karon, because of religion and because of our religiosity, pwede man ta mo ampo. Pwede ka mo ampo. Sige kag ampo. Pero layo man ka sa Dios. And that's the problem. Kay the moment we miss gali atong priority nga si Jesucristo, mo'y naghatag sa atong kinabuhi, mo'y nagpanalangin ka nato, busa nga atong baba, mugawas anak pirmi, pasalamat. It's hard nga magpasalamat ka sa wala. Wala siya kuan ba? Wala siya padulngan. Ang question karon is, clear kayo that when Paul instructed Timothy, ang iyang gipaklaro gyud dito, Timothy, klaruha ang ilang pundasyon. Nga ang pundasyon ini tanan si Jesucristo. Ug sa ato pod, there's nothing wrong with prayer, intercession, thanksgiving, or supplications. There's nothing wrong. But if we are doing that for the sake of praying, nga miss na to ang atong relationship kang Kristo Jesus. Kay ang pinaka-importante, ingon si Paul, ingon pa sa, kung nga kuno'y the beginning kuno ug end of everything kang Paul, ingon ang mga writers, is si Kristo. Busa bito nakaingon si Paul sa Philippians 1:21 nga for me to live is Christ and to die is gain. Kay tanan nga sulat ni Paul, it always point back kang Jesus. Gabi kayo, no? So again, we're talking about priority. We can sing, we can give our tithes and offering, we can volunteer sa church, but ma-miss na to atong priority. Adlaw-adlaw, labi na ang atong relationship sa Ginoo. Something ngay dapat na to pamalandungan balik. Kaya we can be here every day, no? Magkanta ta, sayaw ta, there's nothing wrong with that. We give, we help, but kung mawala na to atong relationship and we prioritize ang word sa Ginoo si Jesus, seriously, moingon si Jesus sa gospel, you may honor me with your lips, but your heart, they're far from me. No? Pwede man mo musangpit sa kuha. Even gani, you can drive out demons in my name. You can do anything you want in my name. But if you don't spend time with me, o wala ka intimacy sa kuha, then, naatay, dapat i-correct. Kay fundamental man siya, pundasyon man siya. No? Now, I'll give you an example. This is a question. I'm not going to condemn anyone here. This is just a question. How much of your time na spend na to sa screen, di ba? Rather than our quiet time. Ang meme pa na, joke kayo kay when you read your Bible using your smartphone, dagang kuno kay gailog. Kay na si IG, na si TikTok, dagang kuno ba. But it's a reality nga. I'm not saying that there's inherently bad sa technology, blessing ang technology, but ang question there is, unsa kinsa tong priority matag adlaw? Even coming to church, on a Sunday, mo drive ka or maligo ka, Lord, wadto ba ko dito because just this is a Sunday thing? Or because I want to hear from you? Nga pwede day sa akong trabaho, kung asa ko during the week. Kung unahon nako ka, ipadayag nimo imong pulong kanako ug imong gugma. So those are the things. That's why mo propose ko karon sa inyo ha, when Paul said that first of all,
supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. What he was trying to say is, establish na niya sa chapter 1, verse 12 to 17 nga, si Hesus Kristo ang unaha. Kaya asa man na napadulong imong mga pasalamat? No? Asa man na napasangko ang imong mga pagdayeg ug mga kuan? Kang Kristo Jesus. Kay kung dili na siya, pati ang imong charity, you're doing good works, asa man na napadulong? Para lang dagan kayo kaog, di ba? Mo like sa social media and all, or para ang imong ego. But hey, mind you, if our priority sa atong kinabuhi si Kristo, everything will start to fall in its right place. Okay, maingon mo, it's easy for you to say that, Aaron, kay gatuon man ka or gakuan ka. No. Apil ko. When I say this, apil ko. Because it's hard for, di ba, kung nakay 4-year-old nga anak, kamulo kong tuon kagahapon o kay nabuntag, sige, sinamok, sige, ug kuan madagang kay pa yung buhaton. But ano ko, I have to find and make time to listen sa Ginoo, because even this message ako na ni kuan, I have to listen to it because I have to deliver it para sa amo tanan, dili lang para sa kuha. Okay, it's really a reminder. So let's say, I'll give you an example. Last week, nahuman ang Holy Week, Resurrection Sunday, then pagka Monday, then what? Diba? Ingon pa ni Darlene Sheck or Hillsong, The Power of the Cross. Ingon siya, I say this on Sunday that I want revival, but on Monday, I can't even find my Bible. So it's a call for all of us that if we want to be alive in our relationship with God, prioritize Jesus Christ. So ako na siyang kunon because later, why? Nga no i-prioritize nato siya. And what's the advantage if we're going to prioritize Him? Paul, iyang gisaysay. Ato tanawon later. Next. Kini siya, kaganina akong giingon, supplications, prayers, intercessions, thanksgiving be made to all people. Lisod kaayo mo ampo, labi na katon sa mga intercessory ba? Labi tong they intercede in behalf of the nation. You pray in behalf of the president. You pray in behalf of what is happening sa atong nasod karon. Lisod kina siya buhaton kung imong prayer life wala mag-establish ngay tura ka sa inyong balay. I remember sa city tourism, there is a City Hall. Pagikan nimo sa Isalina Bridge, munaog man ka. Wadto ni ka sa city tourism. Every 5 a.m. na prayer dia, ako lolo si Pastor Fulgencio Daba Senior, siya ang galid good. Faithful kay batigulang na. Every 5 a.m. mo pray gud didto. Siyempre bata pa ko, apil-apil po ko kay sayo tagmata. Kuyog-kuyog po ko, naog na mi sa Isalina Bridge. Then mo mi sa city tourism to pray. And somebody ingon siya, Pastor, nako suggestion. Maini nga suggestion, Pastor. Ano siya man na? Ay pag maghimot ang prayer mountain, Pastor, para sa South Korea ba? Ilang Polyong Gitsyo. Na sila prayer mountain. Nais kay dito magampo. Ang tubag sa, respectfully ug gently, ang tubag sa akong lulo nga si Senior Fulgencio Daba Senior, yung siya nga, okay man na igsuon. Galisod na galita din nga panaog, musaka nun tagbukid. Right? So, dili rin siya pagpilosopo. Ang punto na to is, our prayer life, wala siya requirement kung asa ka. Pwede sa CR, pwede ka kamulong luto. Kamulo ka. And the thing is, you have to commune kung asa ka. But this thing, ang supplication, prayer, intercessions, be made for all people. That's impossible kung yung imong prayer life, ang imong priority, wala na plastar. Imposible kay na. Kay pwede makabingo nga, okay, Wednesday, kwanta, prayer meeting. Mo nagabuhaton na simbahan. Wednesday na o Thursday, prayer meeting. Kapuyan kay mga batanon. Ay, kapoy kay ampo. Now, mas dagan mo ito nga og night of worship kaysa prayer meeting. Because if prayer is really important og sayon siya, kita tanan. Apil ko ha, apil ko. Lisod kaayo. Ay ko Lord, tabangi ko kay when we are going to spend time magpray lang, magpray. Murag laay kayo kana bitong guan, but mind you, there's a call sa Ginoo sa ato nga even Paul, yung siya, once you prioritize Jesus Christ, even ang imong kalaay o ang imong kakapoy to pray and to intercede in behalf of people, dili magikan sa imong gusto o imong kaya. But it's the Spirit of God will quicken you and awaken you to pray in behalf of your nation. Kung ablihan lang nato to mga mata karon maigsuon, daghan kay nang hinanglan.
No? There are churches, they share mga coupons or nasa sila yung mga panghatag nga gasolina para sa mga motorcycle driver nga naglisod. That's good. Nga uban, hatag pagkaon o mga kuan. But mind you, the best gift that we can offer aside from those gasoline or fuel, it's really the Word of God. Nga naman, 1 Timothy 1:1. Ganahan ko pag opening line. Ganahan kayo, ako ginatanahon. Ana si Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior and Christ Jesus our hope. Kuyawa kay ni Paul, no? Ang ato na yung paglaom, naa kang Iso-Kristo. Diyan ang latag na ritso, wala na siya nagdugay-dugay ugwan. The moment yung pa kung maestro lagi, when you read the Bible, read it with comprehension and ask the Spirit of God to speak to you. Kay pa sa 1:1 pa lang, 1 Timothy chapter 1 verse 1, gilatag na niya ang ato na yung paglaom, wala sa ato ang bank account. Wala magay sa ato ang kusog, no? Magkatigulang ta, magkakuan ta, daghan na kato masipyat, but ingon si Paul, Christ, si Jesu-Kristo mo'y atong paglaom. No? Atong tanawon, kaganina, priority. Karon prayer. So, nako'y ikuan, idugang gamay. Ang Ginoo, kung imong siya basahon ang Psalms, I admit, na ay mga parts sa Psalms nga ingon nila nga the hiddenness of God. No, medyo lisod siya i-access ba? Dili bitaw di mo siya ma-access diya. Dahil ang uban po, mingon sila nga part po sa Psalms, napoy mingon po nga ang Ginoo say layo. Napoy part sa Bible nga no. Transcendent ang Ginoo, but also immanent man siya, naa siya kuyog nato kanunay. Igsuon ba, kung moabot ka sa kalisod and your back is against the wall, ug mosyagit na ka ug di na mo masabtan imong kinabuhi. Ang imo di pangutana, Lord, asa day ka? No? Kita tanan makapangutana man ta ana. You know what's the answer? God is where we left him. Wala man siya nibiya. Kita may nibiya sa yaha. Kay usahay pag okay na ta, dini ra kataman ha. Kay dini na pud mi. Ako na ini. Di na ka. Ako na imo padayon. So the moment we ask, Lord, where are you? Just where you left me. So the reason why ngano importante kay ang priority nato si Jesu-Kristo. Ngano importante kayo ang pag-ampo diya sa kang communion nimo sa Ginoo. Importante kayo ngano man. Siya mo plastar, siya mo fuel ini tanan. No, mind you. Ako na ipakitaon niya. Ang context sa 1 Timothy, order sa simbahan. Kung inyo nabasahon unya pag uli ninyo, na siya gipagtawag nga overseers. Mga elders sa church ba? Elders sa church. Nag-mention niya ang pamilya. Papa, mama, batanon, dalaga. Unsa kuno yung mga function dito. Giapil pa gid niya mga ulipon kay naman sila masters ug slaves. Giapil pa na niya. Ngano man na inana? Kabalo mo ngano? Kung wala kay Kristo Jesus ug wala kay kinabuhi nga pag-ampo, wala kay respeto sa order nga gibutang sa Ginoo. Kay di makamo respeto og maguwang nimo. Di makamo respeto og mama nimo o kinsa na o imo igsuon. That's why giuna ni Paul dili unahon na to si Kristo kun siya gibuhat niya para kanato para kita nan maplastar. Kay sige na sila away. Now atong tanawon. Kini. Ang mga pag-ampo atong pangamuyo, pagpasalamat, ingon si Paul, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior. Kuyawa, no? Si Paul nag-ingon anak kang Timothy. Tanaw na to. Timothy 2:8. Ingon siya, I desire that in every place the men should pray. Kuyawa ni Paul, oy. Kanang kuan kisanan ba? Iya gi-remind nga mag-ampo. Tanaw na to ni isa. 1 Timothy 5:17. Kaya ito man i-scan. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Paborito ka mga pastor. Especially those who labor in preaching and teaching. Wala sila kabalo nga. Kanang rule well, ato tanawon karon nganong they were able to rule well or manage well. Next, tanaw na to. The overseer must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. 1 Timothy 3:12. Let the deacons each be the husband of one wife, managing
their children, and their own households well. Grabe nga order, gikuha ni Paul. Igsuon, kung ako na tanawon, kanang manage well, rule well, kung imo na siya, ako ko na, kanang manage well, rule well, isa ra na siya ka Greek nga word gigamit ni Paul, proestime. Ato tanaw na, ang meaning anang proestime, meaning to be busy, to lead. The only way for them to manage well, to rule well, kabalo mo a secret? You prioritize Jesus Christ. It's hard. It's hard to manage the household, let alone ang church nga lain og background. And you think kaya nimo if wala mismo si Jesucristo? Og dili ka constantly ga-commune. Now, it's a reminder because, again, those who are leading the church or pastors, it's a reminder, we have to remind them, we have to pray for them, nga magpaduol sila kanunay kang Kristo so that they will be able to shepherd the people of God. Kaya kung dili, it's the opposite ang may tabo. And you will see people kipang abuse sa mga leaders sa church. And it's not a reflection of Jesus Christ. Kailan mang gamiton ang tao para sa ilang gusto. Just because I'm holding this mic, I'm all-knowing. No, I am not. There are so many things I'm ignorant about. Dili ko kabalo muluto. No? Surahan tala mo anadaan. Pildi ko ninyo ko luto-luto lang. Og daghan mga butang nga ignorante ko. The reason why I study is because di ako gitawag. And I respect, lain-lain ka na to, nga amoy mga expertise. No? But in order for us to manage well, to rule well, kung unsay gihatag sa Ginoo sa inyo ha, o sa tua, we have to prioritize Jesus Christ. Kanang proestimai, to be busy, is not to be busy with your work. That's good. That's noble. But first, to be busy with your King. And that is Jesus Christ. Because once you spend time with Him and make time sa imong relationship sa Ginoo, then I can guarantee you, ang last nga ko isulti kay unya, I can guarantee you nganong importante kaayo. Now let's look at it kaning uban. Kay namoy mga slaves pod, be? For to this end we toil and strive because we have our hope set on the living God. Kinsa na ingon ini? We. Paul ang naingon. Kay naman siya companion. Sagara companion ni Paul, Timothy, Silvanus or si Kuan, Silas. So variant sa Silas is Silvanus. Ingon siya, for to this end we toil and strive because we have our hope set on the living God. Tanaw na to ni ang mga widow. She, mga balo, she who is truly a widow left all alone. Wala na gid siya, wala na pangitaan, wala na gid tanan. Wala ni suporta nga anak, wala ayuda, piti ang gobyerno di mo hatag. Has set her hope on God and continues in supplications and prayers night and day. Kuyaw. No? Pag wala na ka, ipakita ni Paul. Now, akong gingon kanina sa Timothy chapter 1 verse 1, Christ our hope. Wala ta naglaom sa paglaom nga word. Wala ta nagsalig sa salig nga word nga salig. But nakaangkla siya kang Kristo Jesus. Tanawang ginato, asa sila? Oh, they set their hope on the living God. They set, ang widow ko no, set her hope on God. Not even sa church, no? Kaya ang church may tig-distribute sa panahon nila ni Paul nga, Paul, siguraduhan ninyo ha, Timothy nga, matagaan yun, katog yung balog yun nga, nanginanglan yun. Kaya nga ang uban magod ini, itong ingon ako sa inyo sa chapter 2, katong mga pasyonista ba? Apil-apil po sila ini. Okay, kuha mo sila ayuda. Palit na po nila bago nga. Order na sa Shopee. Bago nga sandal, katong mga tag-as bito kayong tikod. So, giapin si Paul, dili, klaruhan na ninyo. Kaya kato nang hinanglan, wala nun natagaan. But mind you, kasabot ba ta, nga kung ikaw na lang, widow ka, labi na sa panahon sa Old Testament, widows are considered poor. Wala may mo support sa ilaha. That's why na provision sa Old Testament nga katuko ng mga aliens o widow o mga poor, tabangin ninyo. Provide for them. Pag mo harvest ka imong umahan, ayaw hutdatanan. Binli kay itong mga balog, mga bata nga walay amahan o ginahan, makakaon pud sila. Igsuon. Ang tana ko, ang Psalm 145 verse 3, gamhanan ka o Dios, takos kang dahigon, imong gahom dili matugkad. Mo tana ko sa inyo, kinsa may gamhanan nga Dios?
nga nagalantaw pud sa mga kabus. Nagalantaw pud sa mga bata nga wala amahan ug inahan. Mga balo gitan-aw pud niya. Wala lain. Kristo Jesus. Padayon ta atong tanawon, no? Mga slaves. Ulipon, yung siya, those who have believing masters must not be disrespectful on the ground that they are brothers. Kay suon naman mo. Rather, they must serve. No? All the better. Kuya hawa kay mga ulipon, no? Ingon si Paul nga, you must serve all the better. Nga bulo, it's hard mga galik mo serve lang. Di ba? Gi-extend pag ni Paul, gi-challenge pag niya nga, kay naman mo sa Ginoo, og imo man na igsuon, og unahon nimo si Kristo Jesus, it's not a question if you can serve, but in fact, you can serve them well. No? Again, the thing that will fuel us to excel sa atong service is not our experience or our willingness. It's always Jesus Christ our priority. Why? Mark 10:45. In fact, He was willing to give His life as a ransom. Serbisyuhan na iyang mga katawhan, hugasan ilang mga tiil, apilta o giluwas. And that's the kind of service nga gitawag ta. No? Busa malipay ko pag makita na ko sa simbahan, no, daghan kay nagsakripisyo para sa Ginoo. It's not because kay para lang sila maapil or nasa sila ngalan, but it's really about serving the one who served them. Now, padayon ta, kay tanaw na to. Kini, apil ang mga adunahan. So grabe si Paul no kinaman sa ilang kuan. Yun siya, as for the mga adunahan in this present age, charge them not to be boastful, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. As I set ang ilang hope, but to set on God who richly provides us with everything to enjoy. Dahil naday nahatak si Paul. Kato ko ng mga adunahan, yung prayer, you should be rich in good works. You should abound in generosity. And you are ready to share. It's hard to be rich in good works kung wala kay Kristo. It's hard to be generous kung wala kay Kristo. And it's hard to be ready to share kung wala kay Kristo. You know why? The model for you to share is the one who shared his life on the cross without even asking you for anything. Mga theologian, do you know what's our contribution sa cross? Labi na last katong Holy Week? Our only contribution there is ato sala. Mora. And everything else, Jesus Christ. So asa man ka mangita ini? Nga naay panagtapok, naay kuan nga gibalansi ni Pablo ang tanan para sa kausahan nga ang ato ding panagtapok mahimo taog panalangin kung asa ta, no? For all people. Kay gatan-aw man ang kalibutan. Namupadayon ta. Atong gisulod kay na priority. Ikaduha prayer, ngano importante kayo. Nga Lord, gawas nga ikaw ang akong tagaag panahon ini, moampo ko, magpagiya ko kanimo ug tagaay ko kabugaton nga moampo sa among nasod ug uban nga nanginanglan. Kay gusto nako sumama ko kanimo. Ingon pa sa Mark 1:35, and early in the morning Jesus went to a solitary place and pray. Si Jesus mismo nagampo. Padayon ta. Katulong api, pursue. But as for you, Timothy, ingon siya, O man of God, flee from these things. Yaay kuno na nga mga butanga. Ay ingon siya, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Now, that's 1 Timothy chapter 6. Kung basahon mo siya ang 1 to 10, si Paul nag-warn. Giwarningan niya si Timothy ug ang mga panagtapok sa Ephesus because there are preachers or teachers there nga ga-teach sila in order for them to gain money. Para mo sapian sila lang. But so, nakaingon na si Paul sa 10 nga, for the love of money. Diyan rin siya gito nga na atong kuan. Kayong mga igsoon, pursue righteousness, godliness, faith. In short, kung ato na siyang i-summarize, you pursue Christ Jesus, our only hope. Ano man? Because if you're not going to pursue Jesus Christ, our only hope, and given the interpretation, you will pursue money. And you will love money. There's nothing inherently wrong with money or wealth, but kung imo na siyang higugmaon,
labaw kang Kristo, kay mo na imong priority, then it becomes your idol. So, buingon mo, anong si Aaron pag kana nagali nga mga butanga, seryoso kay ko ba? Ako nagabalik-balikon. Now, anything atong i-replace kang Jesus Christ as the number one becomes our idol. Because diyan man nimo yatag imong ibos, imong gugma. Diyan man nimo yatag ang imong oras tanan. No, kung atong basahon ang Psalm 135, kamo na lay basa pag uli ninyo. Psalm 135 verses 15 to 18. Ako ingon na, anak ingon dito, the gods of other nations, they are idols. Mga Diyos-Diyosan. Kabulo mo, ingon, they cannot speak. They have mouth, but they cannot speak. They have ears, but they cannot hear. Di ko na makadungog. Naay mata, pero di makakita. Basaha igsuon, mga angyo ko sa Psalm 135, 15 to 18. Ang last part mo'y delikado o seryoso kayo. Kabulo mo, giingon sa salmista, ang magsulat, ingon siya, those who will make them and those who will worship them will become like them. Hala. Ang kato ko nung muday, kung masimba ato mga Diyos-Diyosan, nga na mga baba, dili mga makastorya, may mata, di mga kuno, dili mo kuno mulihok, patay mo kuno technically, you will be like them. Kuyawa. Ang mga mupatay sa Old Testament, they are called murderer. Ang mangawat sa Old Testament or sa New Testament, tawgon ka kawatan, na specific. But the moment you worship other gods, ang tawag bito sa imuha, you will become like them. In short, whatever we worship, whoever we worship, we will become like them. Di na po kakita. Mga na kay pakialam. Ang imo, ay na, makita lang ka. Wala na kay feeling, kay patay naman ka. Basta lang kay ako ding makuan, wala na ko'y pakialam kung akong gipatay ang tao or ako siyang gitamas-tamasan. Wala siya. Because those people are worshiping idols, they will become like them. That's why seryoso kay si Paul. When Paul says, Jesus Christ, one God, mediator, living and true God, iyan ang gikumpara sa mga idols nga gipang worship. Igsuon, mabalik ko. I hope that we will be reminded when I say we prioritize Jesus Christ because there are other, it might be your work, family, which is good, mo compete na siya sa imong oras. And it will become your idol kung siya ang imong i-priority na gyud. Ang ingon pa sa uban na your summum bonum. Siya na gyud imong ultimate ba? Diya na gyud tanan. And it will become your idol. And it's hard pagka na imong mahimo nga idol o Ginoo. Kay iya gikang hotdon. Now, if we will not pursue and we will not prioritize Christ, we will pursue or prioritize something else or somebody else. And that's a given fact. Nakita tanan. Apil ko ha, dili lang kamo. Apil ko, ana. So it's a reminder for all of us that even Paul, gi-remind niya ang church sa Ephesus. Padayon ta. Practice. Kini. Tanaw na to. Ingon si Paul sa 1 Timothy chapter 4, 15 to 16. Akong basahon. Practice these things, immerse yourself in them. Sabi yan, no? Mo-practice pa ka, imo pag hulom imong kaugalingon anang mga butanga so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this. For by so doing, you will save both your hearers, yourself and your hearers. Iksoon, it's nice nga prioritize na to si Kristo. Dili lang overnight. But I hope every day. It's nice that we spend time praying and we pursue katong mga godliness nga gimension ni Paul. But kung dili po nato na siya i-practice, mura na taog Sunday Christian, no? Nganong gi-remind ni Paul, it's because the only way for us, ang atong mga relasyon, katong naa sa household, overseers, nasa church, masters, slaves, in order for us to function well, kung asa tagitawag sa Ginoo, we need to practice. Dili lang kay tungod kay para ganahan imong master ba? I have to serve this para ganahan akong master. No, ingon ni Paul, remember that you don't only have your earthly masters, but napakay master sa langit nga gatan-aw. Mo sa imo na siyang buhaton. So again mga igsoon, kung imo siyang tanaw na to, you practice, you immerse yourself, and you persist.
Kay usahay man good Christianity, labi na kita sa evangelical nga kuan, taod-taod na ta, we're so good in singing, we're so good in, posting on social media, this. But when we are in our workplace, but when we are nasa ta sa school, wingon din sila nga, born again, day ka? No? Naay kalainan ba sa imong workplace o sa Domingo ka? Kay nga no, sad to say, we're not only preaching the message of the cross of Jesus, we are the message. And that's hard. I tell you, again in the context of marriage and all, abalo ako, minimum ako na akong asawa, lisod ka na siya because you have to die sa imong kagalingon and serve your family. Lisod kayo. Asa man ko mo draw og strength? Sa ako lang? Kapoy na kayo. Bisag 5 na kakape ako mainom. Inom ko sa Dunkin, inom po ko tong stick lang mga tag 5, isagol-sagol na, magbiroka pa ko, dili kaya. Kay imong limit na But my son, I'll give you a clue. Spend time, go back kang Jesus Christ. Kay the moment we spend time and prioritize Him, masayon nimo makita og masabtan nimo ang uban nga sitwasyon. No? Og ang mga lisod nimo sa una, hinahinay, mabuhat nimo tungod sa grasya sa Dios. Sa ingon si Paul sa 1 Timothy 12-17, the grace of God overflow. Kuno sa iyang kinabuhi. Dili lang nag-overflow. Basagin niyo ang NIV. Ang gibutang sa ASB, perfect patience sa Ginoo. Sa NIV, ang ganahan ko kay unlimited patience. Grabe kay pasensya sa Ginoo, no? Unlimited patience. That even until now, ang Ginoo nanawag mo sa tua, anak, tayo sa oras. Anak, saman, ako na po, kita na po magstorya, no? Kay 3 hours sabay ka sa TikTok. Og imo Shopee, dagan na kay imong gipang add to cart, no? Dagan na kay pang add to cart ba? And if you are managing a business, isod kay na because wala pa kakamata ang GC, dagan na kay concern. Sir, inani ma'am, dagan na kay ba? What you're going to do is, that's okay. Putang sana siya, and Lord, tabangi ko. Kay dili ni sayon akong posisyon, dili sayon ang demand, ang pressure. Mabuang ka usahay, dili mo masabtan. Lord, tabangi ko ini. Og Lord, labi na kini among last nga istoryahan kining practice. Lord, tabangi ko nga ma-practice na ko ni nga dili lang ko sa baba Kristiyano. Dili lang ko mo kuan nga I'll worship you, Lord. Ano ba? Grabe nga worship pag ilabay na ang imong mga gamit sa gawas, ikaw pag mag-worship lead. Di ba? Ilabay imong mga sinina gawas, ikaw pag mag-worship lead ba? Gitawagan na ka because your father is about to die. But you walk and go to the hospital and say, Lord, I'm gonna trust you. Whatever is the news, I'm gonna trust you. Because ang akong hope, wala sa akong kaugalingon. Wala magay sa simbahan or katao. I set my hope on the living God. Namoy napakamatay o nahatag sa akong kinabuhi. So again, maigsoon, it's a reminder that all these things nga atong gipangistoryahan, the order sa family, masters and slaves, wealth, money, they are good. But dili na siya pwede mo compete sa ato ang Ginoo. Labi na si Jesucristo. And it's a reminder, nga gentle reminder para sa tutanan. Namupadayon ko. Kita mo, ana? Nalunod ang barko. Ang term ni Paul sa 1 Timothy chapter 1, some of them, they experience shipwreck of faith. Nalunod. Naguba ang ilang pagtuo. Iya pagigimensyon. Ato tanawin kinsa yung gimensyon, no? Starring kayo. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith, among whom are Hymenaeus and Alexander. Grabe, starring kasi Hymenaeus ug Alexander, oh. Naguba ang ilang pagtuo, nalunod ang ilang pagtuo. Kabalo mo kung gingon ako kanina sa Colossians chapter 4, Dr. Luke greets you and also Demas. Pag 2 Timothy chapter 4:10, wala na si Demas because he loved the present world. Igsuon, ngano ako ni siyang gistorya? Demas was with Paul. Nag-church plan sila. Nakakita sila sa gahom sa Ginoo, pero nitipas gyapon siya. Kay kung dili nimo i-prioritize si Jesus Christ and you will not spend time praying and pursuing ang word sa Ginoo, ang iya mismong presensya, maglisod ka practice,
Matipas pagig ka. Starring sila o Emineo. So tanaw na to raw. Kini tanaw to ang chapter 4 ini seryoso kay niyo. Chapter 4 akong basahon na. Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. You know why? Nganong gilatag ginako ni nga unahon na to si Kristo. Kay kung dili ato siya unahon, naay mga alternatives diya nga dalon gid ka sa kamatayon. Dalon gid ka nga mapildi ka. Remember mo ganina akong giingon sa 2:12 nga I forbid women to lead or to speak. Basahan niyo ang 5:15. Because some women they strayed after Satan. Kuya, wag i-mention yun. In short pa, because some women they pursue Satan. Seryoso kay si Paul. Igsuon mo padayon ta igsuon aton tanahon. 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith. Wandered away from the faith because of the love of money. Because if you're going to love money, in short, you're not loving God. Compete naman ka. But if you're going to love God, ug imo nang iplastar kining money ug uban pa, and it's a blessing. But if imong pulihan ang Ginoo, maglisod gyud ta. Ako mangutana ko igsoon, how much money should we have nga nasa tumbang account in order for us to be considered rich? Para ma-consider ta nga sapian ba, pila gid dapat nasa tumbang ko? No? Kay kumayo kag 100 million, di na po ka matagbaw. Kay unsa kay feeling no sa 200? No? Unsa kay feeling sa 300, no? Then pag abot nimo sa BDO, namo gani mga membership, no? Mga gold ba or something. So una gid ka, priority ka ba? Ganahan makana. Kay una man ta, priority good. So akong punto, there's nothing wrong with that. The moment I say priority is prioritize na sa si Kristo. Kay kini tanan butanga, even atong kinabuhi. Utang nato ni gikan sa iyaha. Di mo ni ato namo padayon ta. 1 Timothy chapter 6:20 to 21. Concluding nga kuan ni Paul statement, "O Timothy, guard the deposit entrusted to you. Avoid irreverent babble and contradictions of what is falsely called knowledge, for by professing it, some have swerved from the faith." Kuyawa, nitipas gyud. Kay lahi naman ang ilahang priority. Lahi naman nilang gi-pursue. Dili naman si Kristo. Igsoon, reminder para sa ato tanan nga ang word sa Ginoo during the time sa Church sa Ephesus, true ni Pablo yang gisulat, it's also true sa atua. Gipakita nako sa inyo ganina, ang 1 Timothy, conservative na lang ta, 60 to 66 AD gisulat. Kung saan namatay si Pablo? 67. Grabe kayo, no? Naihugot si Pablo pagsulat ini. Kay hapit na siya mamatay. Seryoso kay siya nga kung gusto kita mo alagad sa Dios, ayaw mo kalimot sa iyong prioridad. Ayaw mo kalimot sa pag-ampo lang sa ubang tao. Sugod mo ampo. Ang Dios lamang o ikaw. Dahil mo, dali na lang ni kay iampo ang uban. Kung naamoy gukdon, ang atong gukdon, ang pulong sa Dios o ang Dios mismo o iyang kabubuton. O ato i-practice. Maigsoon. Ako ning basahon. 1 Timothy 6:13. But before nako gamiton ang charge nga term, basahan ninyo ang 1 Timothy 1:5. Ayon sa 1 Timothy 1:5, the aim of this charge or command is love. Wow, grabe kasi Timothy. Ang iya ding charge di ay dili di pagpangasaba. But ang iya kunong the aim of this charge or command is love. Ingon lang si Timothy, si Paul, I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and of Jesus Christ. That's why ganina nag-propose ko sa inyo ang ano ang priority si Jesus Christ. Because He's the only one who gives life to all things. Pamalandungin na igsuon. Kung ang imong marriage kapatay na or relasyon, balik sa Ginoo. Siya who gives life to all things.
Kung ang imong paglaom, kay nawadaan na ka, or ikaw na lang isa, Jesus Christ who gives life to all things. Kung naguna-una ka sa imong kaugmaon, ug imong mga anak, unsa ilang padulngan, kay kakabalaka ka kayo, taas na kayo ang fuel, ang US ug ang Iran, di na ginimundang siguro og daghan kay ka concern. Even your business, igsuon, who gives life to all things. Dili who gives life to some things. That's why nag-propose ko ganina nganon Jesus Christ. Our God, our mediator. Kay wala ko kabalo kung unsa inyong sitwasyon karon. Even those who are watching online, I don't know. Kung if you have balatian or you have illness or something, mayon ka nga, wala na gid ni. So on. Brothers, sisters, I want you to ponder on 1 Timothy 6:13. In the presence of God and in the presence of Christ Jesus, who gives life to all things. And that's the reason why si Pastor Well ganina, he said, may gahom sa ngalan mo. Kay tinuod, igsuon. Kung ang imong negosyo kamatayon na or wala na ipadulngan, prioritize Jesus Christ because He gives life to all things. Kung ngit-ngit na kayo, ug wala nakakasabot, prioritize Jesus Christ. So mutapos ko, akong nintapuson mga igsuon, why it's important. 1 Timothy 1:1, Paul, the apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior and Christ Jesus, our hope. Angel on the track.